sabi na, ang ganda mo naman ngayon. Tapos sabihin, pwede po ba na tumayo po tayong lahat? Tapos po, pwede po ba na kumamay po tayo ng 3 katao? Tapos sabihin po natin na bless ka ngayon kasi narito ka. May babasahin lang po akong verse. Sabi po sa Psalm 95, verse 1 to 3, halika kayo, magsiawit tayo ng may kagalakan. Sumigaw tayo sa pagpupuri sa Panginoon ng ating bato na kanlungan at tagapagligtas. Lumapit tayo sa Kanya ng may pasasalamat at masaya nating isigaw ang mga awit ng papuri sa Kanya. Dahil ang Panginoon ay dakilang Diyos, makapangyarihan, hari sa lahat ng mga Diyos. Kaya wag po tayong mahiya, ibigay po natin yung best natin ngayong araw na to para sa Lord. Dahil may gagawin ng Lord para sa atin. Palakpakan po natin ang Lord. Oh, hallelujah! Praise God! Pwede pong palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus! Bigyan po natin ng papuri ang ating Panginoon dahil siya po hindi nagbabago ngayon at kailanman. Hallelujah! Praise God! Purihin natin ang Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ipagsamba, tanging sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman.
nating papurihan pa ang Panginoon. Hallelujah. Sino pong nananabig? Hallelujah, pang papurihan ang ating Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Dapat lang pinupuri mo ako.
Thank you, Lord. Hallelujah. Patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon. Karapat dapat ka po, Lord, na itaas, Lord, sa lugar na ito, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Tataas ang ngalan mo, Panginoon. Hari ka ng buhay ko. Ihahaya sa buong mundo, kadakilaan mo'y hayag at totoo. Sinasamba ang nag-iisang ikaw. Jesus. Sinasamba ang nag-iisang ikaw. Pagmamahal, pagdakila ay iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa iyo iaalay. O Jesus, handog itong buhay. Karapat dapat ilaan, pagsambang totoo. Walang makapapantay sa'yo, tunay kang nag-iisa. Hari ng buhay ko, karapat dapat ilaan, pagsambang totoo. Walang makapapantay sa'yo, tunay kang nag-iisa. Hari ng buhay ko, sinasamba ang nag-iisang ikaw. Pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa iyo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. Sinasamba ang nag-iisang ikaw. Pagmamahal, pagdakila ay iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa iyo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. Sinasamba ang nag-iisang ikaw. Pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa iyo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. Sinasamba ang nag-iisang ikaw. Pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa iyo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay, walang humpay. O Diyos, sa iyo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay, walang humpay. O Diyos, sa iyo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay.
ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na siyang simula. Iyong ibinigay ang buhay ko upang purihin ka. Itataas ang ngalan mo, kailanman di ka nagbabago. Pangako mo sa akin, sasamahan mo ako. Pasasalamat ko sa'yo, buong puso, pabuong pagsamba. Ang alay ko sa'yo. pagsama mo sa amin, O God. Muli naming naitaas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Kaya Lord, sa pagpapatuloy namin, O God, Lord, we invite your very presence, O God. Pangunahan mo ang bawat isa, Panginoon. Salamat sa iyong presensya na aming nararanasan, O Diyos. Kahit kailan, Panginoon, hindi ka nagbago sa mga buhay namin, O God. Kaya Lord, sa aming pagpapatuloy, Panginoon, pagpalain mo ang lingkod na gagamitin, maghahayag ng iyong mga salita, O God. At ang bawat salita namin, Panginoon, maririnig namin, O Diyos. Gawin mo ito, Panginoon, na beneficial sa aming mga buhay, O God. Maraming salamat, Panginoon, Lord. Tinataas namin sa iyo ang lahat ng bagay. Maraming salamat sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulahati at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hello po, good morning po ulit. Meron lang po tayong mga announcement. Meron po tayong Sunday service, 9:30
a.m. Pero open na po siya ng 8 a.m. Midweek service po, every Wednesday, 7 p.m. po. Tapos meron din po tayong kids church na ginagana po Saturday, 9 a.m. Pero sa Saturday po ay wala. Siya po ay sa August 1. Prayer meeting po, on-site, 3 p.m. po. Pero meron din po tayong online, every morning po, 4 a.m. Tapos youth service po, to be announced po, abang-abang na lang po tayo sa ating pong page. Yun lamang po, hindi ka na po pakakahabaan pa. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ni Pastor Sam. Praise God. Palakpakan mo nga si Lord. Nakulangan ako dun sa palakpakan nina eh. Praise God. It's good to be in the house of God. Amen. Sipang maset na ito siya ngayon. And we would like to also appreciate those individuals who came here for the very first time. Welcome po sa inyo. Palakpakan naman natin sila. Ano pa ba dyan mga first time? Welcome po sa inyo. And even for those who are watching with us online, thank you po for joining us today sa ating pong morning worship experience. And we know po, ang Panginoon po ay may maganda pong plinano at ginagawa sa buhay ng bawat isa. Kaya pwede ba minsan pasabi mo sa iyong katabi, partner, you're looking good today. Praise God. Palakpakan nga natin si Lord. Tayo mo na ito maya. Tayo mo na langin. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa magandang umagang ito na pinagkaloob mo sa iyong mga anak. Kung saan, Lord, dinala mo kami sa iyong tahanan. Truly, Lord, 1,000 days cannot compare till one day at your court. Kaya, Panginoon, kami ay masaya na narito kami sa iyong presensya. Kami masaya, Lord, that we can spend, Lord, 3 hours of this day just to be with you, Lord. Truly, Lord, apart from your presence, Lord, we cannot be us, O Lord. Kaya, Panginoon, salamat sa iyong presensya na kanina pa lamang from the beginning, ikasama na namin that we know we do believe until the end of this service, we're gonna sustain us, Panginoon. Salamat, Lord. We love you. We honor you, Lord, as we study your word. I-open mo, Lord, ang mga buhay. I-open mo, Lord, ang mga understanding so that we might understand your powerful will sa buhay ng bawat isa, that you are the God that loves, that you are the God who gives yourself for us, O God, in order for us to be saved. We love you, Lord. We proclaim, O God, that this day is your day as we continue to dwell in your presence, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Bumati ka mo ng 5 tao. Sabi mo, you are super blessed. Kamayan mo sila. Sige. Sige, doon mo 5 yan, ha? Praise God. Praise God. Praise God. Pag nakalima kayo, pwede na kayo umupo. Morning po. Alam niyo po, kapag ang pastor niyo ay nakatakin, maganda ho ang topic. Kaya, kukuhanin ko muna ang 45 minutes of your time today na nakakita kayo ng lalaking nakatakin sa unang naimik, ano? Pero I know na do believe po ang Panginoon po ay may nakahandang maganda sa bawat isa. Ano po? Let's recite po bago po ang lahat ang ating pong calling tool sa Luke chapter 4, verse 18 to 19, 1 to 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Our Jesus, He is the anointed one. Ating pong J1 culture, 1 to 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I am not extreme. Palakpakan mo si Lord, yung pinakamalakas. Praise God. So for those who na hindi pa po ako nakikilala, ako po si Pastor Sam, and I'm one of the pastor here po sa church at bumabati po sa bawat isa ng maganda pong umaga, tanghali, or hapon. Even for those who are online, who are watching this live stream today, maganda pong umaga, tanghali, hapon po sa bawat isa sa atin. And today po, I know, I do believe po, may plinano pong maganda si Lord sa bawat isa na hindi po aksidente kaya ka narito. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka aksidente na narito.
Kahit mo ka na-aksidente, ano? Pero hindi yan na-aksidenteng nandito siya ngayon. Kasi I know and do believe po, God always has His divine setup for every one of us. Ang naisin po lagi ng Panginoon na ikaw at ako po ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. Ang naisin ng Panginoon ay tayo po ay magkaroon ng loving relationship with God. And last Sunday po, we have discussed all about, alam po yon, God's faithfulness sa bansang Israel. And today po, we're gonna continue po yung ating pong topic entitled Humakbang Ka. Sabi mo sa iyong katabi, Humakbang Ka. Diba? Alam po, napaka-vital na sa lahat ng mga bagay na meron po tayo ay humahakbang tayo. Kasi kung di po tayo hahakbang at di po natin hahakbangan ang mga bagay na nais ng Panginoon, mananatili lang po tayo sa isang particular na level ng ating mga buhay. But praise be to God, dahil meron po tayong Diyos na nagnaangad na ang bawat isa po ay umangat, na ang bawat isa po ay makarating sa isang certain point or level, especially sa ating pong spiritual na pamumuhay, dahil ang kalooban po ng Panginoon ay ang bawat isa ay mamunga. Everybody said may mamunga. Mamaya we're gonna talk about fruits. And I know and do believe po, ang Panginoon po ay may bagong bunga na inihanda po sa bawat isa. And let's start it up. Last week po, we have discussed about the love of God towards Israel na sa loob ng 40 years, in the wilderness, God has provided, God has given everything for His people, at kahit sobrang bait na ni Lord, we know what happened, ang mga Israelita still complains. Diba? Nagreklamo, binigyan na ng pagkain, nagreklamo, binigyan na ng ulap para hindi mainitan, nagreklamo. May nakilala kayong gano'n, ano? Binibigay na lahat, pero reklamo pa din na reklamo, no? And the Israelites, for 40 years, God has provided everything that they need. God has given everything that they need for that journey. But lo and behold, matitigas pa din ang ulo. And sabi ko nga po sa inyo, si Lord naman ay mapagpatawad. He is gracious. He is full of compassion. Kasi sabi ko sa inyo, pwedeng patayin na ni Lord sa loob ng 40 years journeying iyon ng mga Israelita, but God spare His anger to them. Alam mo ba that today you are just living by the grace of God? Kasi po, anytime naman, sino po ditong sinasabi na siya po ay napaka-holy daw art na, napaka-banal na, di ba? Wala naman po makakapagsabi na siya ay banal na. Tayo po ay nagiging holy, nagiging righteous just because of Christ's expense on the cross. Dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, tayo naging karapat-dapat sa mata ng Ama. And sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa, sabi ko nga po last Sunday, pwede nga sabihin sa inyo, Lord, biglang bumuka na lang ang lupa eh. Diba? Sa katigasan ng ating ulo, sa mga kasalanan ng ating ginagawa. Pero dahil ang Diyos ay mabiyaya, pinauulan niya ang ulan sa mabuti at masama. Pwede ba palakpakan mo sila? Appreciate mo naman yon. Tapos sabi ko sa inyo, nag-joke pa nga ako, paano na lang kung sabihin ko sa inyo na si Lord ay namimili ng tao, na yung mga makakasalanan, sila lang yung may tagihawa, tapos yung mga banal ang wala. Di ba, pag nakasalubong, dami na itong kasalanan, o di ba, 1, 2, 3, 5 kasalanan mo, no? Di ba? Hindi ganun si Lord, patas si Lord. Di ba? Yung iba dyan, matanda na, pero baby face pa din, di ba? Pero parang hindi pala fair dun si Lord, ano? Nalala ko tuloy si Jeanette, nasa si Jeanette, ano? Nagtataka siya dahil, sabihin ko ba yan? Dahil meron pong isang kasal na a-attendan niya, ang pinadala po sa kanyang invitation, siya daw po ay flower girl. Tapos nagtataka siya sa akin, sabi niya, Kuya Sam, bakit ako ay flower girl? Sabi ko, baka kasi baby face ka pa, di ba? Kaya alam niyo po yan, si Lord ay mabait, amen? And alam niyo po, si Lord mananatili siyang tapat all throughout the season. Ano man yung mangyari sa buhay mo, God will always be who God is and He is faithful. Alam sabi po ng Lamentations chapter 3, verse 22 to 20. Basahin niyo nga po, 1 to 3, go. The steadfast love of the Lord never ceases. Stop. Ano ibig sabihin ng never ceases? Hindi napuputol, hindi nawawala, hindi tumitigil. Ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo hindi nawawala. Ano daw po? His mercies never come to an end. Yung kanyang awa daw laging nariyan sa'yo. Alam niyo, sabi ko nga po sa inyo, yung the fact na lagi tayong nagkakasala at the fact na pwedeng anuhin ka ni Lord agad. Sabi, sige, makulit ka. Di ba? Anytime pwede kang ganun ni Lord eh. Pero hindi niya ginagawa. That's what we call mercy. God
never cease to give you mercies each day. Ano po sabi dyan? They are new every morning because great is your faithfulness. What a wonderful verse. Amen? Napakaganda po how it alliterates or how it tells us who our God is, that our God is a faithful God. And He will never be unfaithful, but He will be forever faithful sa bagay na kung sino siya. And last week, sabi ko nga po sa inyo, who God is? Our God is forgiving, is gracious, compassionate, slow to anger, and abounding in love. And that's the character of God na kung saan napakasarap pong i-indulge ang ating mga sarili. And it is on us if we will love Him back. Tanungin mo yung katabi, partner, mahal mo ba si Lord? Just look at and appreciate where you are today. Sabing sa'yo, wala ka ngayon kung nasan ka ngayon kung hindi naging mabuti si Lord. Pero, that's an image of how God loves us. But the biggest question today, do we love Him back? I remember po, sino po dito naka-witness na po ng proposal? Diba, last December lang may na-experience kayong proposal dito. Ano, sino po dito gusto na nang ma-propose? Ano? Diba, proposal. Ewan ko lang, yun lang yung nauso, yung mga panahon ata ninyo, mga hindi pa ata uso yun, ano. Nagkaigi lang, basta pinakasal na, nagpakasal na, ano. Ngayon, mga kabataan, may mga proposal pa, may mga kung ano-ano pang mga ano, but that's all good. Ano, wala pa tayo ng ano. Ano na po ang proposal? Ano, parang ganun diyan po kay Lord eh. He has all His way for us to propose His love. At nasa anin po kung what we will respond sa kanyang proposal sa atin every day. At ang proposal po ni Lord sa atin ay hindi lang po basta tayo mag-yes eh. Kasi kapag nag-yes ka kay Lord, may mga bagay na kailangan kang gawin in order for you to remain intact on your decision that, Lord, I want you to be in my life. And that's what we call obedience. Kasi po sa proposal na ito, ang pinakapag-yes mo sa Kanya ay ang pagsunod mo kay Lord. Amen. Ito po yung klase ng pag-ibig na hindi lang po nakikita sa salita, kundi ang nais ng Panginoon when you say, Lord, I love you, sabi mo nga sa iyong katabi, I love you. Walang dating, di ba? Unless napatunayan niyan mamaya kapag nilibre ka sa Jollibee, di ba? Tama. Sabi mo, Bes, papamdam mo naman sa akin, mahal mo ako, di ba? Bakit? Di ba makamamay sa Jollibee, di ba? Alam mo yun, minsan, ang hirap kasi pong paniwalaan yung salita lamang. And God wants us to follow Him because it's all about deciding to start to walk with Him in this journey. Sabi nga po ng ating pong team verse today, sabi sa Matthew chapter 16, verse 24, then Jesus said to His disciples that whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up the cross and follow me. Now, simulan na po natin yung ating pong hindi nasimulan, ay nasimulan pala, hindi pala natapos natin pong aral last Sunday. Ready na po tayo? Now, ano ba yung mga dapat kong hakbangan? First thing. Number 1, naisin na maging disipulo. Naising maging disipulo. Sabi po ng Matthew chapter 16, verse 24, basahin nyo nga po, 1, 2, 3, go. Then Jesus said, basa kayo, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Then Jesus said, marunong pala kayo magbasa, ano? Ay, pero sabi po dyan, whoever wants. Alam niyo po, ang pag-respond natin pabalik ng pag-ibig kay Lord, wala namang pala ditong pilitan. Because God honors your desire. Lagi pong nagsisimula ang lahat ng bagay sa pagnanais mo. Halimbawa, nagkaroon ka ng desire, parang ang sarap ngayon ng halo-halo, di ba? Yan. Nagkikrave ka bigla.
And out of that desire, you act on that desire. Mamaya, nasa Padre Garcia ka na, di ba? Bakit? Kasi it all starts with a desire, a simple desire. And God is calling us to follow Him by our own will. Yun nga pong kagandahan kay Lord eh. Ang gusto ni Lord, kapag sumunod tayo sa Kanya, hindi po ito yung bagay na pilit, kundi gumagawa ka talaga out of your own will. Dahil po, sa lahat po ng sumunod kay Jesus, hindi po ito isang bagay na naging biggest regret nila. I remember yung mga disciples sa Matthew chapter 4, verse 18 to 22. This was the time when Jesus Christ called His 12 disciples. Ano po? And what happened? Ito po nangyari. And Jesus was walking beside the Sea of Galilee, and He saw two brothers. Sino daw po yun? Simon, called Peter, and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. So sila po ay mga mangingisda. Ang sabi ni Jesus sa kanila, "Come, follow me." Jesus said, "And I will send you out to fish for people." And at once, ano po sabi dyan? They left their nets and followed Him. Just look at that. These people are working as a fisherman, and they have a choice to say to God na, "Lord, ang dami pa hong isda. Iiwanan na gaho namin agad. Kami yung nagtatrabaho. Pwede gahong mamaya na." Pero sabi po dyan, when Jesus says, "Come and follow me, and I will send you out to fish for people," ano po sabi dyan? And at once, they left their nets and followed Him. Going on from there, He saw two other brothers, James, son of Zebedee, and the brother John. They were in a boat. Imagine na, nasa bangka na sila, with their father Zebedee, preparing their nets. Naghahanda ng lambat. And Jesus called them. Tinawag din, katulad ng pagkatawag doon sa unang dalawa. And what happened? Basahin niyo yung sunod. And immediately, sabi natin immediately, they left the boat and their father and followed Him. Just look at that. When God wants us to follow Him, sometimes there are things that you need to let go. Pwedeng ito yung mga bagay na pinakamahalaga sa'yo. And I would like to ask this question, and I want you to think of yourself. Ngayong susunod ako sa Panginoon, what are the things that I'm willing to let go just to follow Jesus? Kasi aminin mo na sa hindi, may mga bagay sa'yo ngayon na pwedeng maging hadlang para makasunod ka kay Lord. Hello? Andiyan pa ba tayo? Yan na naman si Pastor, usapan na namang pag-let go. Di ba? So what are the things you are willing to let go just for you to fully follow Jesus? At doon po sa kwentong nabasa natin, ito pong mga unang mga disipulo ni Jesus, they are so much willing to let go of, hindi ko sinasabing mag-resign ka na ngayon, ano? Baka sabi mo, if you're finding a sign to resign, it's now, di ba? Hindi ganyan, ano? Pero, during that time, kasi po, sila po ay full-time fishermen. And kung iisipin mo, kung sila ay 24/7, if they are full-time doing the task of a fisherman, baka kasi po yun yung maging hadlang sa ginagawa ni Jesus na mission. Kasi during that time, si Jesus talaga, He come from places to places, lugar sa lugar. Ang hirap naman na iyon, kayo nangingisda sa Galilee. Pupunta kayong Jerusalem. Di mayat-maya ka na lang pabalik-balik para lang mangisda. Nagigets niyo ako? Hindi ko sinasabing hindi ka magtrabaho. Pero sinasabi ko sa inyo, kung ikaw ay susunod sa Panginoon, kaya kang ponduhan ng Panginoon sa ginagawa mo habang naglilingkod. Hindi nyo ata ako mag-gets. Ano? During that time po kasi, ilagay natin sa konteksto natin ngayon, pwede kang maglingkod sa Panginoon. Diba? If you're just thinking, Lord, di ako makapaglingkod kasi dahil ang trabaho ko and all. Alam mo, pag-pray mo, kayang gumawa ng Panginoon ng open door kahit nagtatrabaho ka, nakakapaglingkod ka sa Kanya. Palakpakan mo nga si Lord. Ano?
Alam niyo po, during the time na kung saan sumunod po ang mga disciple nito, they are well provided, they are well funded by different businessmen. Ano po? Because they want to fully follow Jesus, si Lord na din ang gumawa ng kaparaanan para sila po ay masustain. And that is one of the amazing thing about the Lord. Kapag may mga bagay na gusto mong gawin sa pagsunod mo sa Panginoon, yung mga bagay na ile-let go mo, hindi mo basta ni-let go. Kundi kapag ikaw ay nag-alis ng extra space sa heart mo, si Lord naman willing mag-fill at mag-sustain. Hindi ka ni Lord basta tatanggalan. Amen? Hindi, yung mga bagay na tatanggalin ni Lord, kaya din ni Lord paltan ng mga bagay na magsusustain sa'yo. Kaya alam niyo po, hindi po dapat katakutan ang pagsunod sa Panginoon. I remember, meron po kaming na-meet na parang sabi niya, alam mo, kapag usapan na ng Bible, kami nalayo. Sabi ko, bakit? Kasi whenever we talk about the Bible, alam namin may mga bagay kami iiwan eh. Takot na takot sila. Amen. Pero I want to tell you, I want to let you know, saadya po na may mga bagay na tinatanggal si Lord sa mga buhay natin kapag nagsimula kang sumunod sa Kanya. Why? Because baka yung bagay na yan ang maging hadlang para hindi ka fully surrender at fully maka-follow kay God sa bagay na nais niya para sa atin. Kasi amin na po natin sa hindi, meron po talaga tayong mga bagay na kailangan iwan in order for us to fully follow Him. Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. Basahin nyo nga po, 1, 2, 3, go. Kaya, talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbo itinakda ng Diyos. Listen to me. Every one of us has a race na itinakda si Lord sa atin. At ang sabi dyan, ang nais pala ng Panginoon ay makatakbo tayo ng madali. Sino po dito ang laging merong mabibigat na dalahin kapag po papuntang school, trabaho? Digay ang sarap ng wala. Dala mo yung mga files, di ba? Ang hirap, ang hassle. And sometimes, there are things that hassles us in order for us to follow Jesus. Pero ito po ang sabi po ni Apostle Paul, verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil iniisip niya ang kaligayahang naghihintay sa Kanya. There is a greater joy that awaits. Hello? Akala mo masaya ka na sa mga bagay. Sabi, Pastor, okay lang ako. I will not let go of this kasi masaya naman ako. I will not let go of this kasi hindi naman alam mo, if God is telling you to let go of those things, hindi ka naman daw pala malulungkot. You can become sad for a moment. Pero ang sabi dyan, may mas matinding kaligayahang kapalit ang bagay na pagsunod sa Panginoon. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ikinahiya dahil iniisip niya ang kaligayahang naghihintay sa Kanya. Imagine that yung pagsisikap natin, di ba? Minsan, kailangan talaga nating tiyagain, bagamat mahirap mag-aral, mahirap magtrabaho, pero you are just doing those things for the betterment of your future. Amen. Pero sabi ng Panginoon nga, kapag ginawa mo ito, di ba, may joy that awaits you in the future. At ngayon, ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Let us understand naman po yung context ng ating verse. Nabibilisan ba kayo sa akin? Sakto lang. Nagigets niyo pa ako. Okay? Alam niyo po, during that time, nung binasa po natin sa book of Matthew, sobra po silang eager and hunger to have a rabbi or teacher. They call them teacher. Kasi po, na-curious po ako, bakit itong mga disipulong ito, nung sinabi ni Jesus na, come and follow me, sumunod agad. Anong meron sa sinabi ni Jesus? Now, let's understand their culture. Pwede ba? During the time po, meron po silang tatawag na Jewish educational system na dinivide po nila to sa tatlo. Yung Bel Sefer, Bel Talmud, at Bel Midrash. Ito po ay sistema ng pag-aaral mula po pagkapanganak hanggang pagtanda. Halimbawa, if you are 5 years old and below, you are house of the book. Ang tawag naman po doon, inaaral po nila yung
first 5 books of the Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Minamaster po ito as early as 5 years old. Sobrang demanding ng educational system nila. Ano? Yung 5 to 12 years old naman, ito naman ay House of Learning, yung kanilang recite at inaral for 0 to 5 years old, tinatry naman nilang intindihin from 5 to 12 years old. So aral sila ng aral ng aral. And from 12 years old and above, ito na po yung isa sa pinaka-crucial years. Kasi kapag naipasa mo po yung Bet Sefer at Bet Talmud, papasok ka sa Bet Midrash. At yung Bet Midrash, ang kailangan dyan, makahanap ka ng isang rabbi at isang teacher na kung saan mas i-enhance pa ng lahat ng natutunan mo. But here is the catch. Kapag hindi ka nakapasa sa bagay na yan, kung ano ang trabaho ng magulang mo, doon ang bagsak mo. During that time, napaka-big deal po kapag ikaw ay taong simbahan. Napaka-big deal nun. Now, kapag ikaw ay fisherman, ibig sabihin, listen to me, ano po yung mga unang mga disipulo ni Jesus? Sila po ay mga mangingisda. That means to say, there are people na hindi po nakapasa. Make sense? Make sense. Hindi sila nakapasa sa sistema ng mga Jewish, kaya nung si Jesus ay nag-offer, come and follow me, napakalaking big deal nun sa kanila. In other words, they are so much willing to follow Jesus. Balikan ko ang tanong ngayon ito. Ikaw ba talaga ay willing na sumunod kay Jesus? Nasa puso mo ba talaga na, Lord? Gustong-gusto kong sumunod sa'yo. Alam niyo po itong mga disciples na ito, doon na nila nakita yung life nila. They have found their life in following Jesus. At sana po tayo din po magkaroon ng gantong pagnanais. Though wala tayong ganong klase ng Jewish system, but let's have this heart na sumunod kay Jesus because alam niyo po, sa tagal ko nang sumusunod kay Jesus, hindi naman po naging perfect ang aking pagsunod. Pero ito lang po ang maiipangako ko sa inyo. Wala pong taong nagdesisyong sumunod sa Panginoon na pagdating sa dulo ay nagsisi. Walang sino mang nagsabi, Lord, I want to follow mo. At the middle of following Jesus, they have this regret. Kasi I know and I do believe, once we start to follow Jesus, diyan po bubuksan ni Lord ang napakadaming mga bagay na magbe-benefit po tayo both in the physical and the spiritual. Kaya pwede ba palakpakan mo si Lord? Kaya alam niyo po, if you have this desire, kung nagdi-desire ka talaga na, Lord, I want to follow you, you can approach your life group leader or your A group leader, magsabi ka, Nay, Tay, or Pastor, gusto ko po talagang sumunod kay Jesus, paano gaho? Be honest, sino talaga dito ang gusto talagang matuto or matutunan paano sumunod kay Jesus? Raise your hands, di ba? If you have this desire, magsabi kayo kasi we are so much willing to guide you through kung paano ba talaga ako fully follow Jesus. And mag-raise na po tayo ng ating pong next na My First Step cycle po, sooner and later, hintayin na po tayo ng ating mga announcement. Now, second thing, ano ba ang dapat kong hakbangan? Ano pong una? Naisin na maging disipulo. The second thing that you need to understand, if you want to fully, humakbang sa nais ng Panginoon, number 2, is that magkaroon po tayo ng buong pagsunod. Hindi lang po natin nanaisin at gugustuhin na tayo po ay makahakbang, kundi magkaroon po tayo ng buong pagsunod. Everybody said, may buo. Hindi po half. Hindi po 1/4. Ang gusto ni Lord, full. Matthew chapter 16, verse 24, then Jesus said to His disciples, basa, 1 to 3, go, whoever wants to be my disciple, they must deny themselves. Listen to me. Alam nyo, ang number 1 nating kalaban sa pagsunod,
sarili. Diba? Aminin mo na sa hindi, may mga bagay na gusto ang sarili mo na pwedeng hindi makatulong sa sistema mo. Halimbawa, bawal ka na sa baboy. Pero maya kang nakutib ng chicharon, di ba? Sabi, ako lang naman nakakita nito, di ba? Kalaban mo talaga sarili mo dyan eh. Amen? Kaya sabi doon, sabi, deny themselves. Kasi madalas po, at madalas, ang kalaban natin, bakit hindi po tayo makakakbang? Sarili din natin. Hello? Lagi nga po sinasabi, once nag-a-advise ako minsan, pero ito po noon ko pag ginagamit, kaya hindi ko na nagagamit eh. Ay, nagamit ko pala once. Nasabi ko sa kanya, sabi ko, alam mo, healing will always start within oneself. Hanggat di mo tutulungan ng sarili mo, di ka gagaling. Parang nag-amen yung may mga sakit ata sa mga bato, kakayuma. Healing will always start within oneself. Meron po kasi tayong mga sariling preferences and I'm not against that. We all have our preferences. Pero tandaan po natin, hindi lahat ng preference mo, preference din ni Lord. Hindi porket gusto mo, gusto din niya. Hindi porket ayaw mo, ayaw niya. Adi, palit kayo ng pwesto. Ikaw din eh, ikaw dyan, di ba? Diba? Hindi lahat ng preference natin, preference ni God. Kaya sometimes there are things that will not, alam mo po yun, magtatagpo talaga sa bagay ni gusto ni Lord. Now, have you ever asked yourself or considered God sa mga decisions mo lately? I want you to think of that. May mga decisions ka ba lately na nalimutan mong i-consider si Lord? Kasi again, ang buhay pong ito, simula nung sinabi mo, Lord, I want to follow you, it's no longer you who runs this life. Kundi dapat magkasama, magkatulong, nag-aalaman kayo. Lord, ano ba yung puso mo? Lord, what do you want me to do? Baka kasi may mga bagay tayong gusto na sarili lang naman natin ang nakakakita ng ganda. Tingnan niyo ito. Proverbs chapter 14, verse 12. Basa, 1 to 3, go. There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. May mga bagay daw sa buhay natin na sa tingin mo naman, Pastor, ang ganda naman eh. Ano bang mali doon sa bagay na yun? Pero may kapahamakan daw na nag-iintay sa dulo. And I want to tell you this, it's better to have the pain of discipline than pain of regret. Ang hirap nga pag nandun na tayo, bigla naman tayo nagsisisi, bakit ko kasi ginawa yun? Ba't kasi ako nandoon? Kala ko ang ganda-ganda, kala ko ang perfect, but it ends up with death. Kaya alam mo, hindi masamang magtanong kay Lord. Sabi mo sa iyong katabi, magtanong ka muna kay Lord. Pwede namang may preference ka nga, hindi naman yan ini-invalidate ni Lord. Pero yung preference mo bang yan na itanong mo muna kay Lord? Hello. Basta kanina ka pang namumuro eh. Are you always asking God? Because becoming a disciple of God, there is a two things that you need to understand. Number one, meron kang mga bagay na tatapyasin kasi baka ito ang makahadlang sa'yo for you to move forward. Or maging hindrance sa'yo kung bakit hindi ka makausad. And number two, meron kang idadagdag. Hindi ka lang basta aalisan, tatapyasan. Minsan may mga bagay kang idadagdag para mas makatulong sa iyong journey. Ang linaw nito. John chapter 15 verse 1 to 2. Tinagalog ko para sa inyo. Basahin nyo. 1 to 3, go. Sinabi pa ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Okay, eto bigyan natin emphasis. Basahin nyo kasunod. 1, 2, 3, go. Pinuputol niya ang aking mga sangang, hindi namumunga, at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang. Now you understand why. O nga no, kaya pala, that sometimes,
Kapag hindi na po tayo nabibigyan ng magandang bunga, pinuputol. Kaya pala po may mga bagay na kinakat off si Lord. Hindi mo maintindihan, Lord, bakit nung nagsimula akong sumunod sa'yo, nawalan ako ng kaibigan? Bakit kinat off ni Lord yung ugali natin, yung addiction natin? Kasi tandaan niyo po, sometimes may mga bagay talaga na hindi na makakatulong sa ating journey. Kasi walang bunga na maiidagdag ito sa atin. God is always concerned of your fruit. Sabi mo nga sa iyong katabi, God is always concerned of your fruit. Ano bang nangyayari sa'yo? What do you become? Ano ba yung bungang naiibunga niyan sa'yo? Bungang araw, pastor. Hindi, wag na. Kung yan lang pala naiibunga sa'yo. Because God is concerned of the fruit. Bakit may kinakat off yun. Bakit may mga kinakat off si Lord sa atin, ang mga tao, relationship sa labas? Kasi minsan walang naiibunga sila sa atin na maganda. And hindi lang po nagka-cut off si Lord. Baka naman sabihin nyo, itong ayoko kay Lord, lagi nilang may kina-cut off. But also God prunes. Anong difference ng cutting off and pruning? Yung cutting off, totally talaga putol. Pero pruning, may mga bagay siyang tinatapyas. Nakahapay pa din yung sangape, may mga tinapyas siya, may mga inalis, may mga nilinis, may mga inimprove. Ano? Kasi alam niya na yung sangang iyon pwede pa ding mamunga. Hello? Kasi po si Lord, hindi naman po siya nag-aalis ng bagay na maganda. Ang inaalis ni Lord sa atin ay bagay na pangit at hindi natin ikabubunga. God wants us to become fruitful. And I remember po, way back before, pero napapag-usapan din namin ito lately. Nasa si JB. JB, punta ka nga dito mabilis. Ikaw nga, oo. Tama ka muna mag-PR2, di ba? Palapakan naman natin itong si Brother Lester. Ito po si JB, ang isa po sa ating mga... Gusto mo, pastor? De joke lang. Ito po ang ating mga matitinding mga disciple dito sa church. And I remember po, may isa kaming overnight, parang nagpunta kaming Sabang, naglalakad kami papunta sa court. Yun ay tanghali, nung hinabol natin si Claire, doon sa nung nakita natin, wala naman pala siya doon sa pinuntahan natin, nasa court na. Para lang maalala niya. Lalakad po kami, and then nag-uusap lang kami, sabi, kamusta yung spiritual life mo? Kamusta ang paglakad mo kay Lord? Alam po, one thing na sinabi sa akin ni JB, alam mo, pastor, habang tumatagal na sumusod ako kay Lord, ba't kapansin ko, ba't parang yung aking mga kaibigan ay nababawasan? And one thing lang ine-echo sa akin, Lord, hindi naman sa dahil gusto ni Lester, to sasabihin ko, ni JB na iwanan sila. Hindi naman daw talaga niya iniiwan. Pero na-experience niya, may mga nagka-cut off. Hindi naman yung FO na tayo. Wala namang ganun nangyari. Pero he just felt na parang undistant niya doon sa mga taong yon. Alam niyo po why? Kasi po si JV, iba na yung values niya kaysa dati. Kaya yung mga tao na kung saan with an opposite values with him, hindi niya na makapalagayan ng loob. Kaya I understand na si JV, kaya dumating sa mga bagay na because he experienced the pruning of the Lord. May mga bagay lang siyang inalis para po mas mag-improve, mas gumanda. And praise be to God. Napakaiba na po si JB from before until today. Kaya pwede ba palakpakan mo si Lord? Upo ka na. Ano? And alam niyo po, that's what God wants us to understand eh. Yung nga po, kinamusta ko siya about his social life, and he stated that he started to lose friends hindi dahil sa gusto niya. Pero feel niya lang, they have now different values from him, kaya hindi na po siya makasabay. Hindi na po siya makasabay sa kwentuhang ganito, kwentuhang ganyan. O baka naman yung mga kaibigan niya dito nakarinig ng ganong testimony niya, biglang layuan niyo si JB. No, hindi. No. He just have this thought. Kasi po, iba na po yung pinahalagahan niya eh. Iba na po yung nasa puso niya eh.
And ganito po ang bunga ng kanyang pagkakaugpong sa Panginoon. Di ba sabi doon, basahin nyo natin yung verse, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Napakahalaga po na tayo po'y nakaugpong saan po? Sa tunay na puno ng ugas. Nasaan pa yung aking hose? Ako kung umagay, naghahanap ng hose. Sabi lang kung akin nakita. Si Papa pala, ito nakita ni Papa. Sabi sa akin ni Papa, ano ganyan, uut-utin, o ano. Kaya wala lang, gagamitin ko lang sa aking illustration. Ano. Everybody said me hose. Hose ba ang tawag dito? Hose. Sorry ha. Different school, different pronunciation. Ano? Hose. Pero hindi siya hose. Hose. Hose talaga. Ano? H-O-S-E? Adi hose. Hose yun? Adi dapat H-O-S-S. Basta. Hose. Di ba? Ang hose pong ito, para po daluyan ng tubig, must be connected to the source. Tama, mali. Sa puset daw, sa puset. Nakakonect dapat to sa source, sa faucet. And maniniwala kayo na kung ano yung dumadaloy dito, siya din ang dumadaloy dito. Wala kayo? Guys, simple logic lang ito, parang di pa kayo nakagamit. Ano? Malamang, kung ano at saan siya nakaugpong, yun ang dumadaloy sa Kanya. The same thing with God. Kapag tayo'y nakaugpong sa Kanya, magiging daluyan ka ng mga bagay na galing sa Kanya. At dyan nakikita ng ibang tao, nakikita ng sarili mo na, ay, that's the benefit ng aking pagkakaugpong sa Panginoon. Dahil dadaloy dito kung ano ang nakapasok sa main line. At dahil po si JB nakaugpong siya kay Jesus, ang nadaloy na po sa kanya ay bagay na galing kay Jesus. At kapag nakakadaloy ng malaya ang dagta or ang sustansya ng isang puno, siya po ay nakakapamunga. And this is my prayer, that every one of us, once we start to be connected with God, bear Jesus fruit. Ano ibig sabihin nun? Na makapamunga tayo ng mga bunga na kay Jesus nakikita. Again, hindi dadaloy sa hose ang bagay kung saan hindi siya nakakonect. Pero kapag ikay nakakonekta kay Jesus, I promise and guarantee you, you will bear fruit. At yung prutas na yon, si Jesus ang nakikita. Palakpakan mo si Lord. That people will bring glory to God. Nakikita sa'yo, alam mo, friend, simula na nag-alive, Jesus ka, umayos yung ugali mo. Di ba? Dati 3 sungay mo, ngayon 1 na lang, di ba? Di ba? Nagkakaroon ng improvement. Nagkakaroon ng pruning, di ba? Alam mo, friend, lagi kang mapagmura. Pero ngayon, hindi ko na naririnig, di ba? Naging payapa ang paligid, di ba? Siya lang pala yung maingay doon, kaya pala, di ba? Why? Because naka-attach siya. Kaya po, alam po, sa buhay na ito, ang goal mo lang ay ito, to attach yourself to God 24/7. Lord, I don't want to let you go. Lord, gusto kong nakasalpak ako sa iyo lagi. Kasi kung ako ay hihiwalay sa iyo, wala akong maiibungang maganda. Alam niyo po, madami na akong mga decisions, failed decision that I made personally just because I don't consult God. Just because I'm not attached to Him. Kaya, expected ko na ang bunga. Kapag ang bunga hindi Jesus fruit, siguro hindi ako nakaugpong sa aking puno. Kaya po, sabi po ng John, ito muna, ang inalis ni Lord sa atin, yung bagay, nasasabi ko na, John chapter 15, verse 4. Kaya sabi po sa atin ng Panginoon, basahin nyo, tao sa puso, manatili kayo sa akin, at ako'y mananatili sa inyo, sapagkat hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Malinaw na po. Ganon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Friends, church,
It's all about staying in Jesus. Kaya sabi mo sa iyong katabi, manatili ka kay Lord. Ang linaw po, ano po? Ang linaw. Kasi sabi diyan, kung sino daw po ang mananatili na nakaugpong sa Kanya, ay makakapamunga. Sapagkat ang hindi daw po nakaugpong ay hindi makakapamunga. Ang isang sangang malibang nakakabit ito sa puno. Ganon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Family and friends, kasi po talaga dito nagdi-desire na, Lord, I want to see Jesus' fruits bearing in me 24/7. Sabi niya, Lord, gusto kong makita ay ikaw sa buhay ko. Anyone? Anybody? Tagalogin ko pala. Kasi hindi yung English ng ano. Kasi gusto yung German, di ba? Joke lang. Kasi talaga dito nag-aangad na, Lord, gusto kong makita nila ikaw sa buhay ko. Ang simple lang po ng logic ni Lord eh. Manatili kayo sa Kanya. And this is the challenge na lagi po tayong umugpong kay Jesus. Dahil ang lahat ng bagay na hindi nakaugpong at hindi si Jesus ang pang-ugpong ay hindi makakapamunga ng bungang galing kay Jesus. Palakpakan mo nga si Lord. Sino po ang may natutunan so far? Last point na po ito. Ito na yung pinakahuling puntos ko. Kaya bear with me kahit ako po ay 1 minute ahead na lang. Because third point, in order for you to follow God, kailangang buhatin ang iyong krus, not just today, but every day. Ang sabi po doon sa verse, Matthew chapter 16, verse 24, then Jesus said to His disciple, whoever wants to be my disciple, they must deny themselves and take up their cross and follow me. It's all about following Jesus and taking up His cross. Sa ating pong pagsunod, may mga cross po tayong bubuhatin. Hindi po kasi laging hayahay ang buhay kapag na kay Kristo. Dadaan at dadaan pa din po tayo sa mga bagay that will test our faithfulness and our relationship with God. Pero one thing na napatunayan ko po, sa lahat ng mga bagay na pinagdadaanan po natin, as long as kasama mo si Lord, kakayanin mo. Pag kasama mo siya, kakayanin mo. Now, anong bigat ang pinapadala ng Panginoon sa atin? Anong klase yung bigat na yan? Pastor, ako naman po'y sawa na sa bigat na yan. Lagi na lang ang kabigatan ng aking papasanin. Pwede ka namang 1 million pesos naman, di ba? Wow, di ba? Ano bang klaseng bigat? And napaka-specific po ng sinabi po dun sa verse, God wants us to carry the cross. And what does the cross represent? It represents the mission. Si Jesus Christ, nung pumunta po siya dito sa lupa at binuhat niya yung cross, yung kasi po yung reason bakit siya narito. John chapter 3, verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, diba? That whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. And what Jesus did, He died on the cross representing His mission. But look at this, diba? The cross symbolizes His own mission. And every day po, we must become mission-focused. Everybody said may mission focus. Iniisip dapat natin, Lord, ano ba yung mission ko for today? Lord, ano ba yung mga bagay na gusto mong ipagawa sa akin ngayon? Ang pagsunod po kay Jesus, lagi po itong may mission to accomplish. Hindi ka lang basta namumuhay dito sa mundo na parang wala-wala lang. Hindi parang katulad ka lang din dati, kundi every day of your life, nag-iisip ka, Lord, ano ba yung nais mong gawin ko kaya ako narito ngayon? In other words, God wants us to live a life full of purpose. Purpose. Dahil di ka lang po basta nandyan by chance. You are there by purpose. Sabi mo nga sa iyong katabi, you are there by purpose. And you need to understand and see, Lord, ano ba yung purpose? Bakit ako narito? Halimbawa, nasa pamilya ka na magulo. Carry the cross. Siguro kaya ka nandun kasi ikaw yung gagamitin Lord para maayos sila. Siguro kaya ka nandun kaya ikaw ang gagamitin Lord to pray for that family. Carry the cross. May mga cross tayong lagi ipapabuhat si Lord.
At lagi dapat iisipin natin, Lord, ano yung purpose mo? Why am I here? Ano ba yung purpose mo? Bakit ako nandito sa gantong confusion? Bakit nandito ako sa mga gantong mga bagay? Because God always has a purpose kung nasan ka ngayon. So we need to ask, kung nasan tayo ngayon, that Lord, ano ba yung purpose mo? Ano ba yung mission ko? Because every day we must live purposively. Nakakalungkot lang po when we are spending our days dito sa lupa with no meaning at all. Sabi nga po, nung isa sa mga nalimutan kong philosopher, that there are two times a person lived. May dalawa daw pong panahon na nabubuhay ang isang tao. Number one, when siya daw po ay pinanganak. And number two, when he knows why he lives. Nalimutan ko yung pinaka-specific, ang ganda nun sa English na there are two times a person lived. First, when he was birthed, and second, when he knows why he is birthed. Yan daw po yung dalawang panahon na nabubuhay ang tao. And God wants us, and God wants you to start it today. To ask God, Lord, why am I here for? Christians, madami po kasing mga Kristiyano hindi po willing to take the cross. And they have traded obedience with convenience. Napakadali kasi pong sumuway kay Lord At ito po yung bagay na wag mong gagawin. Kundi dapat araw-araw hahangadin mo, Lord, ano ba yung mission ko for today? Ang tunay na disipulo ng Panginoon, ano man ang nasa paligid niya, sisikapin niya pong makasunod sa Panginoon. And every day we choose forgiveness over bitterness. We choose holiness over sin. We choose obedience over circumstances or convenience. Faith over fear. There is always a choice. And if you will choose one over those things, always choose obedience rather than convenience. Kasi po, tandaan niyo po, ang magtiis sa Panginoon ay walang kalugihan. Madami po mga Kristiyano sumusuko, Pastor, ako'y hirap na sa ganito. Lagi na ako sa cycle na ganito. And I want to tell you this, minsan, God wants you to persevere. Kasi po, wala pong nagtiis na sa dulo ay pinabayaan ng Panginoon. Tingnan niyo ito, ang sabi ni Pablo. Tatapos na po ako. Romans chapter 8, verse 18. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Kaya, I know and I do believe, there is a challenge always. There is a pressure. There is what I called tension, spiritual tension, sa pagsunod sa Panginoon. Pero tatandaan mo, walang sino man ang sumunod sa Panginoon na nalugi sa huli. Alam niyo bakit di sila nalulugi sa huli? Kasi they have learned to master how can I live my purpose today. Nalulugi lang ang tao sa huli kung natapos ang lahat ng paghihirap pero wala siyang natutunan. Pero sana sa lahat ng mga pinagdadaanan mo ngayon, you will always choose, Lord, let me live a purposeful life day after day. Kaya ba palakpakan mo si Lord? I hope that this message has inspired someone today. I hope that this message has keep us moving forward in our faith. Kaya pwede ba itap mo yung dalawang katabi mo or isa sabihin mo, tuloy lang sa process. Sabi mo sa kawila, kasama mo si Lord. And minsan pa, pwede ba palakpakan mo si Lord? Give Him the praise, the glory. Can we close the lights? Alam niyo po, let me just end this sermon with a further illustration. I remember po may isa pong farmer that he planted a napakalaking ektarya ng mga halaman. Lahat nandyan. Siya po ang author ng Bahay Kubo. Kasi po,
meron po siyang singkamas, talong, sigarilyas, mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upo, kalabasa. Meron pa, labanos, mustasa. Pero wala po diyang bahay kubo. Lahat po yan ay lupa. Paano ko makakapagtanim sa bahay kubo? Mali yung kanta, no? Joke lang. All of this life, you're living in a lie. Ano, di ba? Buong pagkabata ko, kinakanta namin yun. Wala palang ganun. Anyways, joke lang. Ano? May napakalaking field and punong-puno po ito ng lupa. And yung farmer, he decided to plant. Magtanim siya, magtanim. For 3 to 4 months, ang ginawa niya lang is inalagaan lahat ng kanyang pananim. Inalagaan, umulat, bumagyo. And alam niyo po, habang hinihintay niyang lumago ang kanyang mga halaman, ilang weeks, parang sabi niya, parang namang walang nangyayari. Nothing seems to happen. Parang iyon pa din. Yung tinanim kong munggo, togi pa din, di ba? Ganun ang iniisip niya. Pero nung dumating ang panahon ng ani, nag-benefit siya ng madami. Hindi niya po kailanmang sinabing, sayang yung 4 na buwan na pagod. Dahil para sa kanya, ang bunga ay higit na mahalaga kaysa sa hirap na dinadaanan niya. Today, sige, palakpan mo si Lord. Ano man yung hirap na dinadaanan mo today, as long as you are rooted in God, as you are planted in Him, as you are abiding in Him, tandaan nyo, mamumunga ka eh. At ang bunga lagi ang pinaka nagmamatter sa lahat ng bagay. Mangyari lang po ito kung nahakbang tayo. Kahit minsan ay hindi po madali or parang sa tingin mo walang nangyayari. Church, hakbang lang. Huwag kang titigil. And as I end, sabi po ng Galatians chapter 6, verse 9, let us not become weary in doing good. Huwag kang mapagod. Nakakapagod man, pero lumabang ka. For at the proper time, masabi dyan, may tamang panahon lagi eh. At the proper time, you will reap, aanihin mo, ang harvest kung hindi ka susuko. Church, let us not give up on our process. I don't know kung nasan tayo. Pero God is always giving us the opportunity para humakbang. Kaya pwede ba palakapakan mo si Lord? Tayo po'y manalangin, tayo po'y tumayo. Let's all arise. Let's pray. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa napakagandang mensahe mo ngayong umaga, that you always give us the opportunity for us to walk, for us, oh God, to continue. God, I don't know ano yung mga present struggles nila. Pwede ba this moment, ilapit mo kay Lord lahat ng mga struggles mo, even yung mga worries mo for the future, na paano yung aking pagpasok, paano ang aking mga... Sige. Today, i-practice mo yung pag-ugpong sa Panginoon. Umugpong ka ngayon kay Lord. Kasi may magandang bagay na naghihintay sa mga tao that choose to remain in Him. That choose na makaugpong sa Kanya. Sige, pray. Father, right now, I pray, mangusap ka sa amin. At naisin namin, Lord, talaga na maging tagasunod mo, na hindi lang ito one time, big time. Hindi lang dahil na-invite ako sa church, yun na yun. Kundi, Lord, ako talaga yung magnanais na everyday kilalanin ka. Every Sunday umattend para mas malaman ang kalooban mo. This is now the perfect time. Let us all start to desire. Lord, I want to know you. Because knowing God is everything. Kala mo, basta lang yun. Hindi. Simula nung nakilala mo siya, diyan ka makakapamunga, diyan lalabas ang iyong mga bunga. At hindi lang basta bunga galing sa sarili, kundi bunga na alam mong bunga ni Jesus. Today is the day, mag-desire ka. Mag-decide ka
And Father, right now, habang nagdidesisyon sila ngayon, binabalutan mo to ng iyong banal na dugo. Sasamahan mo sila. You will never leave them, Lord. But you will let them experience always your grace, your mercy, and your love. Panginoon, salamat for teaching us today. And right now, if ikaw ay, you are here and you want to follow God talaga, at gusto mo ngayon simulang araw na ito, huwag kang mahiya. Taas mo yung right hand mo, pikit ka lang, sige. If you are that person, na Lord, gusto ko sumunod talaga sa'yo, itaas mo yung right hand mo, symbolizing na, Lord, ako yon. Sige, personal to ha. Pag mo tingnan ang katabi mo, it's just between you and the Lord today. There's no judgment here. If you want to follow God, just raise your hands. Father, right now, kita mo lahat ng kamay na ito, na kung saan tumaas. Andalain ko lang, Panginoon, yung desisyon nila na sumunod sa'yo. Magampanan nila ito, Panginoon. Salamat, Lord, for giving the desire in their hearts. At pwede ba yung kamay nilagay mo sa puso mo ngayon, sabihin mo, Lord, sa oras na ito, patawarin mo ako. Kung buong buhay ko, ang sinusunod ko lamang ay ang gusto ko. Sa oras na ito, ang nais ko ay sumunod naman sa gusto mo. Dahil, Lord, walang lugi sa pagsunod sa'yo. Na kung sino man ang nakaugpong sa'yo ay nakakapamunga. Sa oras na ito, iniuugpong ko ang aking sarili sa'yo. Manahan ka sa buhay ko, sa puso ko, at simula ngayon, makahakbang ako sa nais mo. Salamat sa pangalan ni Jesus. Manahin, Panginoon, I seal it by your blood. And Lord, today, always give them many little miracles for them to fully understand and be encouraged to follow you. Panginoon, ako'y nagdedeklara ng mabubuting bagay sa kanila. And starting today onwards, they will enjoy the benefit of following Christ. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Lord, dahil namatay ka sa krus. At dahil sa iyong pagkamatay, kami ay nakaka-benefit ngayon ng mga bagay na ganito. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan mo si Lord. Hug somebody, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Sabi mo, Jesus loves you. Praise God. Makakaupo po tayong saglit. Ano po? Tayo po idadako po sa Holy Communion. Ano po? And we are doing Holy Communion for us to recognize yung ginawa ni Jesus sa cross. Praise God. Sir, tayo po sa ating Holy Communion at napakahalaga po na ito'y ating ginagawa kasi sabi ng Panginoon ito bilang pag-alaala sa akin. Ipag-pray natin ang ating mga elemento. Panginoon, pagpalain pong tinapay na simbolo ng iyong katawan, ang atas ng ubas, simbolo ng dugo, at sa aking pong pag-partake, mapagpala po kami, maranasan namin ang binipis ng krus ng Kalbaryo, O Diyos. I-bless mong bawat isa at walwalhati ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kukuha po kayo ng isang tinapay sa katas ng ubas, at kapag kayo mayroon na, kayo po ay tumayo para makita po ng mga taga-asher natin kung sino yung wala.
kung tayo may mga tinapay na, tayo tumayo, may mga tinapay ng lahat. Ating kunin natin mga tinapay, Panginoon, sa aming pagkaparting tinapay, simbolo yung katawan. Pagpalain mo lang po ang bawat isa. At maluwalhati ka, O Diyos, ngayong umagang ito. Maranasan namin na binibiso ng Krus Albaryo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kain natin ng tinapay. Matapos magkapunay na ako sa sinabi, ang sa pitibay na aking dugo, tuwing inumin niyo ito, inumin niyo bilang pag-alaala sa akin. Para ninyong umagay aming inaalala, ang iyong matmuling pagkabuhay, salamat po sa iyong dugo na tuwis ako sa Kalbaryo, at ngayon po napagpala. Salamat o Diyos sa pagkabigyan mo ng buhay, sa aking pagkapalit katas ng ubas, maranasan namin ang benepisyo nito. At sa aking pag-alaala sa umagang ito, lubos kang maluwalhati. Pagpalain mo o Diyos ang tinapay, ang katas ng ubas, na aming pinartake at ipapalit sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Inumin natin. Makakapo tayo sandali yan para po sa ilang mga paalaala. Praise God. Lahat ba ay nakainom ng juice pala? Parang na-short at naabutan lahat. Okay? Diyan po. Naabutan po lahat. Okay naman. Let's open the lights naman. Para namang ano. Sino po ang pinagpala ni Lord today? Palakpakan po natin si Lord. So bago po natin i-appreciate yung ating mga first-time guest dito po sa church, announcement lang po. Ating pong praise report lang po. Last time po nagkampo tayo ng ating pong youth hangout. And praise be to God po, napuno po ang Dunkin Donut. And this week po mag-ampol kami ng mga youth hangout. So kung may mga youth po kayo, kindly coordinate with our youth leaders para po makasama po sila. Dahil po magkakampo kami ng multiple youth hangout, paghihiwa-hiwalay po namin yung mga hangout sa mga lugar. And ang purpose lang po namin ay to create a safe space sa mga youth. Kasi po, napakahalaga po ng mga kabataan po natin ay meron po talagang napupuntahan at saka may mga nakikilalang mga tao na may mga tama pong mindset. Kaya po, let's continue to pray for our youths. And on August 7 po will be our youth service. Yay! Sa mga youth po natin, August 7, tama ba ko, Nak? Nak din yan. August 7, youth service. Okay. August 7 po, ang aming pong youth service. That's Friday. Ano po, at anong oras? 4:30. 3:30. Okay. 3:30 po sa lahat po ng ating mga youth. Ano po. And today po, kami po ay masaya to see people here sa church, especially for those first-time individual who came here. Kaya pwede po bang matanong, sino po yung mga first-time? Kindly raise your hands. First time. Wow. Palakpakan naman natin sila. Thank you for coming sa church. Pwede ba tayo kayo for a moment lang? Mabilis lang ito kasi gusto namin i-appreciate. Sige, tayo kayo. Tayo kayo. Yan. Welcome po sa church. Wow. Praise God. Palakpakan natin sila. Welcome po. Ano? Welcome din sila ate. Invite ni Mayan. And then, invite ni Kayla. Ano? And then from Katandala, Mabalor. Ganyan. Kamapa. Ano? Basta doon. Ano? Welcome po sa church. Ano? And sa lahat po narito for the very first time, ay nanidubili po, hindi po ito aksidente. Kaya po kayo narito. Si Lord ay may planong maganda sa inyo. Kaya guys, pwede ba, i-welcome natin sila. Isang welcome naman. 1, 2, 3, go! Welcome sa church. And dahil kayo first time, pwede ba ipag-pray muna namin kayo? Let's close our eyes. Panginoon, salamat for bringing this individual dito sa church. And kami, Lord, ay masaya to journey with them, O God, sa buhay na ito. God, dalangin lang namin, ano man yung kanilang desire, kung ano man yung kanilang mga prayers, ano man yung kanyang mga healing sa inyo, ang dalangin lang namin, bigyan mo to ng katugunan. Pagpalain mo, Lord, sila, at dalangin lang namin, Lord, patuloy mong i-bless ang kanilang personal life, but most especially, Lord, ang kanilang spiritual life. Ano man yung prayer nila, whether this is for health,
sa trabaho, ito man ay sa school. Ang dalangin lang namin, Panginoon, bigyan mo to ng katugunan sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti sa kalang mga buhay. We love you, Lord. Salamat, God. And to you, we entrust their lives. In Jesus' name we pray. Amen. Wag mo na kayo po. Dahil first time kayo, meron kaming something for you guys. Kaya hindi pa kiabot naman ang ating mga VIP bags. Ito is something lang small gift of appreciation for coming sa church. Eh, di lang po dyan natatapos. Pwede ba lingon kayo sa likod? Yan. Lingon kayo doon sa likod. Nakalagay first timer. Yan. Sama kayo doon. Sige. Kasi po may something kami sa inyo sa room. Sige, pasama po kayo. Ayan. Praise God. Palakpakan natin si Lord sa kanilang mga life. Thank you for inviting them. Thank you guys for inviting your family and friends dito sa church. We know and do believe, laging may magandang plano si Lord sa bawat isa. And bago tayo pumunta sa mga second timers, sino naman po dito yung second time nandito sa church? Kindly raise your hands. Second time ka? Second time po sila. May pa po mga second time. So bago po pumunta sa mga second time appreciation, meron lang po kaming something, buti pinaalala nila. Since po ang mga youth po natin is under po sa pagmi-mission sa campus, sila po ay nagbebenta ng, itong mga dancer natin. Pasok. Doon yung isa para balance. Kayo. Madami kayo. O sinong gustong umimik? Jeanette, ikaw na. Si Jean yan lang doon sa loob. Ito ho. Ito ho ang chismis. Hindi, kami po kasi ay nagre-raise ng fund for our youth. And sila po ay nagbebenta ng dishwashing liquid. Tanong niyo po ako sa akin kung magkano. 100. Joke. Joke lang. 45 pesos lang po ang presyo nito. Magkano po sa labas? 30. Basta bakit 45 pesos? Ito po kasi for a cause, hindi lang naman po ito basta sabon. Kundi sa bawat binibili nyo pong dishwashing liquid, tandaan nyo po, may isa pong nanay nang umingiti. Alam niyo po kung bakit? Kasi may anak siyang nababago ang puso't isipan. Kaya po, support the mission ng mga youth. Ito po ay sila nag-initiate. Ako natutuwa at sabi sa akin, Pastor, may business ang youth. Sabi, may business ang youth? Sabi na magano daw ng sabon. Sige, push natin yan. So, ito po ay 45 pesos lang. You can buy kahit ilang pong bote. Pero, kung gusto nyo pong lamangan ng inyong pong bayad more than 45 pesos, dahil nga po ito for the mission, it will be highly appreciated. Doon nga po sa mga pasabog, ang laki-laki ng sabog, tapos ibibigay sa ilang suman. Igayon na lang isipin ninyo, kay nakakasabog ng malaki sa baysanan tapos suman lang ibibigay. Ito, 45 pataas, may natulungan na kayong kaluluwa na mailapit kay Lord. So, kindly approach lang po itong mga pagmumukhang ito. Kung gusto niyo pong bumili ng ating sabon. May sayaw ba kayo? Kala ko sasayaw kayo. Paano tayo makakabenta niyan? Joke lang. Okay, bakit po malabnaw? Ito po kasi po ay may kasama pong essential oils galing sa aming mga kamay. So, may anointing po ito. Ang tawag namin ito, anointing dishwashing liquid. Kasi kami po talaga naghalo nito. So, may anointing po ito. Pwede nyo po itong ilayhan sa may sakit. Joke lang. Huwag na mga abot sa gayon. Pero, hindi po tinutubigan nyo nga yung inyong dishwashing. Sabi, may tubig na. Di ba? Bili po kayo. And it will be highly appreciated for our mission. To God be the glory. Palakpakan natin si Lord. Pwede na kayo umexit, luningning. Praise God. Sa lahat naman po ng ating mga second timer, kala kuya at saka kay ate. May pa po dyan mga second timer? Second time. Asan yung ating banner? Guys, paki-assist sala. Gusto po namin kayong i-welcome. Rochelle, paki-guide naman sa kanila sa ating endorsement room. So, welcome po sa church. Sama kayo po kay Ate Rochelle, yan po yung nakaputi. Ay! Sita kuya. Ayan. Palakpakan po natin si Lord.
Praise God. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Yan. At tayo natutuwa, tigit sa natutuwa si Lord dahil may mga first time na dumating sa church. Amen? Sabi mga sa iyong katabi, ako sa linggo, ako din ay magdadala ng first time. Parang wala yata. Walang naimik. Praise God. Tayo madadako sa ating pong touch and offering. At ito po ay napakahalagang ginagawa natin dahil ito po ang utos ng Panginoon. Amen ba? Amen? Mahalagang sundin natin ng may katapatan ang sinasabi ng Diyos. Tayo po yung magbigay na. Yan. Praise the Lord. Ating pong ihandog sa Diyos ang ating pong mga kaloob, Panginoong Diyos. Ngayon po ay sama-samang naghahandog ngayong umaga. Pagpalain mo, O Diyos, ang handog ng bawat isa at ikaw pong puti na maluwalhati. Mangyari po ang iyong salita ng sinamang mga taong tapat ay ikaw higit na tapat sa kanila at sila'y pagpapalain mo, Panginoon. Salamat po, declare you glory dahil kami po ay nakaugpong, nakadugtong sa iyo. Ito'y bunga ng pagkakadugtong namin na kami nagiging tapat, Ama. Salamat po sa mga walang kapasidad na makapagbigay ngayong araw na ito. I-bless mo sila, Panginoon, upang sunod ng mga araw ay sila yung makapagbigay sa isang Diyos sa tulad mo. Salamat na ma-declare you glory. I-release blessing sa inyo lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo po tumayo at tayo po mayroong life grouping pagkatapos nito. Yan, lahat ng ating mga life group leaders. At yung mga wala pang life group at gusto mag-life group, kayo lang po ay magsabi. At kayo po ay bibigyan namin ng life group na aalagaan nyo. Mahalaga pong mag-alaga. Kung paano nyo inaalagaan ang inyong katawan, ganun lang din po ang pag-aalaga sa life group. Praise the Lord. Tayo po tumayo lahat at tayo sumamba sa Panginoon. Praise God. Bilis kayo. Praise. Praise God. Hallelujah. Sige po, patuloy po tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Bibigay pasasalamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Sinasamba kita, wala nang tulad mo. Langit at lupa ay sasamba
po, patuloy po natin palakpakan ng Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, oh God. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya, Panginoon, na kami makapagpuri, makapagpasalamat sa iyo, oh God, makasamba sa iyo, oh God, sa araw na ito, oh God. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na aming natanggap, Panginoon. Naway ito'y tumatak sa aming mga puso, oh God. Lord, maging sa lingkod mo pong ginamit sa araw na ito, Panginoon. Maraming Panginoong salamat sa buhay niya kay Pastor Shep, Panginoon. Patuloy mo siyang gamitin, Panginoon, upang ang lahat, Panginoon, ay maabot ng iyong mga salita, O God. Pagpalain mo siya, Panginoon. Bigyan mo siya ng katalanuhan, Panginoon, ng lakas ng pangangatawan, Panginoon, malusog na pangangatawan, maging ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa wagas mong pag-ibig sa amin, O God. Lord, we pray, Panginoon, na ano man nakikita mong hadlang, Panginoon, upang kami hindi makapagpatuloy, O God, makalakad sa iyo, O God. Tanggalin mo po ito, O God. Lord, hindi kami matatakot, Panginoon, na humakbang, Panginoon, sapagkat alam namin sa bawat paghakbang namin, O God, kasama ka namin, O God. Lord, hindi kami matatakot, Panginoon, sapagkat alam namin ikaw ang mangunguna, ikaw ang maghahari sa aming mga buhay, Lord God. Lord, maging sa pag-uwi namin, O God, samahan mo po kami, ingatan mo po kami, na makarating kami ng ligtas sa aming pansamantalang tahanan, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon. We love you, Lord. We thank you, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Diyos Lord, ito sa ating mga kapatong sa langit, sa lahat na nandito, sampo ninyong pamilya, mahal sa buhay, arirat hanap buhay, mga tahanay, binubusa ko ng dugo ni Kristo. I declare protection sa inyong lahat. Ginagawad ko sa pag-ibig ng Ama na walang kapantay, ang pagkapala ng Diyos Anak na walang sukat kalagay, dumalo sa inyong mga buhay, ang kasaganaan, ang kalusugan, ang buhay na masagana, ang buhay na walang hanggan, buhay na puspos ng pagkapala, at higit sa lahat ang pagpisan, ang pagkilos, ang pagsama ng walang espiritu sa mga ating lahat ngayon, bukas at magpakailanman, humayo tayo at humakbang sa salita ng Diyos. Tanggapin natin at ang biyaya ng Panginoon sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat.